Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Special shoutout nga pala kay Albert Kendar na nag-donate ng 30 pesos GCash. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa iyong suporta. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1966. Spirit Spring Guitar. Pagkatapos nilang tatlo ay dagdagan ng lakas ng kanilang hininga, isang kakaiba ang bumungad sa mga mata ni Cyrus, at nagbago rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dapat sabihin na ang lakas ng tatlong taong ito ay talagang nakakatakot, kahit si Cyrus ay nahihirapan. Cyrus, ikaw lang ang mandirigma na kayang hayaan tayong tatlo na bumaril ng sabay, dapat kang makaramdam ng labis na karangalan. Sinadya ni Tyrus na kausapin si Cyrus, sinusubukang gambalain si Cyrus. Kahit magkapit kamay kayong tatlo, mamamatay kayong tatlo sa kamay ko ngayon. Walang pakialam na sumagot si Cyrus kay Tyrus. Hindi napigilan ni Tyrus na mapamura nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Ito na ang oras na ito, hindi ko inaasahan na may balak ka pa ring magyabang. Nagyayabang ba ako na malalaman mo agad? Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay humakbang pasulong. Ang What Ian Road, Nathaniel at Hillary ay lahat ay natigilan matapos makita ang eksenang ito, na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Siya. Paano pa siya makakagalaw? Hindi napigilan ni Tyrus na mapasigaw. Napakalakas ng aura ng taong ito. Ang ekspresyon sa mukha ni Nathaniel ay labis ding nagulat. Alam mo, under normal circumstances, ang isang martial artist ay pinipigilan ng hininga nilang tatlo. At hindi siya makagalaw. Maglakad. Natatakot ako na hindi siya makatayo ng normal. Ngunit sa oras na ito si Cyrus ay hindi lamang walang reaksyon, sa kabaligtaran nagagawa pa rin ang mga normal na aktibidad, na talagang nagpaparamdam sa mga tao na medyo hindi maintindihan. Si Cyrus kaya ay talagang nasa tuktok ng martial arts. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Nathaniel. Imposible, nakipaglaban ako sa tuktok ng martial arts, at ang lakas ng martial arts sa tuktok ng martial arts ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa kay Cyrus. Diretsyong sagot ni Hillary. Dahil ang Cyrus na ito ay wala sa rurok ng martial arts, bakit nakakatakot ang kanyang lakas? Napakapangit din ng ekspresyon sa mukha ni Tyrus. Ngayon hayaan mong makita ang aking hininga. Walang ekspresyong sumigaw si Cyrus, at pagkatapos ay direktang nagpakawala ng hininga sa kanyang katawan. Boom! Ang aura sa katawan ni Cyrus ay nahahati sa tatlo, direktang nakikipagkompetensya laban sa aura ni Nathaniel, Tyrus at iba pa. Sa isang iglap, naramdaman ni Nathaniel, Tyrus at iba pa ang pamimilit ng hininga ni Cyrus sa kanilang mga katawan. Sa oras na ito, ang aura nilang tatlo ay nakikipagkompetensya sa aura ni Cyrus. Bagamat nasa 1 to 3 state si Cyrus, hindi siya nawalan ng kaunting hangin. Matapos makita ang eksenang ito, ang mga mandirigma sa Valley of Thousand Chances ay natigilan sa kanilang kinalalagyan. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi maisip, dahil sa una nilang iniisip na ang labanan ay magiging isang panig kung tutuusin. Kung tutuusin, si Cyrus ay isang tao lang, sa pangkalahatan ay imposible para sa kanya na makitungo sa tatlong freestar martial arts masters ng mag-isa. Ngunit walang nag-akala na makakaligtas pa rin si Cyrus ng isa laban sa tatlo sa oras na ito. Nagdulot din ito ng muling pag-asa ng lahat kay Cyrus. Ang God Eater ay talagang tao ng Diyos. Oo, talagang hindi ka panipaniwala na hindi ka pa rin mawawalan ng hangin sa mga ganitong pagkakataon. Kung ito ay papalitan ng ibang mandirigma, tinatayang matagal na silang namatay sa kamay nitong 3 taong ito, di ba? Lahat ay hindi napigil ang mag-usap sa mahinang boses. Noon lang nila naintindihan kung gaano nakakatakot ang lakas ni Cyrus. Ang aura lang ni Cyrus ay nakikipagkompetensya sa aura ni Nathaniel, Hillary at Tyrus. Bagamat tila pantay na tugma ang aura ng dalawang panig, kung magpapatuloy ito, tiyak na maghahirap si Cyrus.
Kailangang makahanap si Cyrus ng isang pambihirang tagumpay, at kapag nakahanap lang siya ng isang pambihirang tagumpay, si Cyrus ay makakalamang. Hindi nagtagal, natuklasan ni Cyrus na si Tyrus ang dapat na pinakamahina sa kanila, kaya pinataas ni Cyrus ang kanyang aura pressure kay Tyrus. Oo naman, wala pang 5 segundo, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Tyrus. Naunawaan niya na itinuturing ni Cyrus ang kanyang sarili bilang isang breakthrough point. Kapag sinira muna ni Cyrus ang kanyang sarili, maaapektuhan din ang dalawa. Hindi tayo magpapatuloy ng ganito, baka nasa panganib tayong tatlo. Mabilis na sigaw ni Tyrus. Hindi ko inaasahan na ang aura ni Cyrus na ito ay makakalaban ng 3 laban sa 1, hindi nakakagulat na matatalo si Cameron sa kanya. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Nathaniel, at sinabi niya sa mahinang boses. E paano kung nakakatakot ang lakas niya? Dapat patayin natin siyang 3 ngayon, kung hindi, mapapahamak ang kahihinatnan. Malamig na sigaw niyon. Mauna na ako. Direktang binawi ni Tyrus ang kanyang aura, at pagkatapos ay nawala sa realisasyon ng lahat sa isang iglap. Matapos makita nina Hillary at Nathaniel ang aura ni Tyrus na binawi, sunod-sunod din nilang binawi ang kanilang sariling aura. Matapos makita ang eksenang ito, lahat ng mga tao sa Thousand Chances Valley ay nagpakita ng mga nalilitong ekspresyon, dahil hindi nila akalain na ang unang hindi makakapit ay sina Nathaniel, Tyrus at iba pa. Makatuwiran na dapat sinamantala nilang 3 si Cyrus ng mag-isa. Anong nangyayari dito? Hindi kaya silang 3 lang ang kalaban ng God Eater. Naguguluhan na sabi ni Bobby. Hindi. Direktang umiling si Camelo, at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Ang lakas ng God Eater ay talagang nakakatakot, ngunit talagang imposible para sa kanya na labanan ng 3 sa 1, ngunit ngayon lang sina Tyrus, Nathaniel, at Hillary 3 tao. Ang kanilang mga aura ay pinagsama-sama. Kung ang isang tao ay nasugatan, ang iba pang 2 ay masusugatan din, hindi sila tumitigil dahil sila ay natatakot kay Cyrus, ngunit upang maiwasang madamay ng pinakamahinang tao. So ito nag-iisip na tumanggo si Bobby. Napakalinaw ng sinabi ni Camelo ngayon. Bagamat si Tyrus ang huminto ng maaga, hindi ibig sabihin na mas mataas talaga ang lakas ni Cyrus kaysa sa 3 ito. Magagawa pa rin ito ng God Devourer sa isang kaaway at 3, napaka hindi ka panipaniwala. Sabi ng Ghost Wizard sa mahinang boses. Oo, kung ang parehong sitwasyon ay pinalitan ng ibang tao, natatakot ako na sila ay pinatay sa ilang segundo. Mabilis ding tumanggo si Venerable Hao. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Tyrus na ilang oras lang ang nakalipas ay muling lumitaw, at sinamahan ng isang malaking itim na palad, tumakbo siya patungo sa posisyon ni Cyrus at kumuha ng litrato. Sa simula, ang palad ay kasing laki lamang ng isang normal na palad ng tao, ngunit habang papalapit ang palad sa kinatatayuan ni Cyrus, patuloy na lumaki ang palad. Sa isang segundo lang, ang palad ay kasing laki na ng isang bahay. Pataas. Ghost Pump. Matapos makita ni Camelo ang itim na palad, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na nagulat. Pwede ba? Ito kaya ang maalamat na Yingwei Pump. Tinitigan ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabi. Tama, walang paraan na maaaring magkamali ako, tiyak na ito ang Yingwei Pump. Seryosong tumanggo si Camelo. Hindi ko inaasahan na gagamitin ni Senior Wu ang kanyang ultimate move sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Pamantong hininga si Uncle Zhang na may nanginginig na katawan, at lahat ng mga mandirigma sa paligid ay labis ding nabigla. Dahil narinig nilang lahat ang kapangyarihan ng Yin Ghost Pump. Ang hakbang na ito ay tiyak na maituturing na sikat na stunt ni Tyrus. At sinasabing ang kapangyarihan ng Ghost Pump ay lubhang nakakatakot, kahit na ang isang bundok ay madaling masira sa lupa, basta ito ay isang mandirigma na humipo sa Ghost Pump. Lahat sila ay lalamunan ng makapangyarihang Yin Chi na nakapaloob dito, at lalamunan ng Yin Chi ang katawan at papatayin sila kaagad. Ito ang dahilan kung bakit labis na nagulat si Bobby nang malaman niyang ginamit ni Tyrus ang Yingwei Pump. Bukod dito,
Sinasabing ang mga mandirigma na gumagamit ng Yin Ghost Palm ay tatalikuran din ng makapangyarihang Yin Chi na nakapaloob sa Yin Ghost Palm, na magkakaroon din ng malaking epekto sa kanilang sariling mga katawan. Ngunit sa oras na ito ay talagang kinuha ni Tyrus ang nangunguna sa paggamit nito mula sa puntong ito, makikita na si Tyrus at iba pa ay natatakot kay Cyrus. Gayunpaman, maaaring hindi alam ng mga tao na ang Yin Gui Palm ni Tyrus ay talagang simula pa lamang. Nang makitang nakagawa na si Tyrus, natural na hindi nang ahas si Nathaniel na mag-aksaya ng oras, at bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Isang itim na gukan ang lumitaw sa harap ni Nathaniel. Matapos makita ng lahat ang gukan, muling nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Ito pala ay gitar. Bulalas ni Venerable Fire. Hindi ko inaasahan na mahuhulog si Guitar sa mga kamay ni Nathaniel sa huli. Sumunod ang Ghost Wizard. Noon, minsan lumitaw si Guitar sa ating bansa na nagdulot ng bloodbath. Hindi ko alam kung ilang tao ang namatay dahil sa gitar na ito, ngunit sa kasamaang palad, walang nakakuha ng gitar sa huli. Sinong mag-aakalang nasa kamay ni Nathaniel? Hindi napigilan ni Wesley na mapabuntong hininga. Tama, kung alam natin na si Guitar ay nasa mga kamay ni Nathaniel kanina, hindi na sana ganoon karaming tao ang nag-aaway para dito. Marahan na bamantong hininga si Camelo. Matapos marinig ni Sheila ang sinabi ng mga taong ito. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na naguguluhan, hindi niya namamalayang lumingon siya para tingnan si Camelo na nakatingin sa kanyang gilid, at mahinang nagtanong. Uncle Wu, ano ang gitar na sinasabi mo? Tungkol sa, ano ito? Wala akong masyadong alam tungkol sa gitar na ito. Narinig ko lang na sinabi ng ilang tao na ang gitar na ito ay tila isang espiritual na kayamanan na natitira mula sa sinaunang panahon. Ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang gitar ngayon. Paliwanag ni Camelo sa mahinang boses. Guitar Street. Matapos marinig ni Sheila ang sinabi ni Camelo, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas naguguluhan. Ang mga sandata na ginagamit ng ating mga mandirigma ay karaniwang mga banal na sandata, at ang mga mahiwagang sandata na ginagamit ng mga Diyos ay matatawag na espiritual na kayamanan. Naiintindihan mo na ba ngayon? Paliwanag ni Camelo sa mahinang boses. Nag-iisip na tumango si Sheila pagkatapos marinig ang mga salita ni Camelo. At sinabi sa mahinang boses, bagaman hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang guitar string, alam kong dapat ito ay isang napakalakas na sandata. Well, maiintindihan mo rin yan. Tumango si Camelo. Kabanata 1967. Imposible. Matapos kunin ni Nathaniel ang gitar, hinaploads niya ang mga string, at sa sumunod na segundo, hindi mabilang na sound wave ang lumipad patungo sa posisyon ni Cyrus na parang mga lumilipad na espada. Ang lakas ng sound wave na ito ay nakakamangha, at ang bilang ay napakatakot din. Nakalock si Cyrus sa iba't ibang posisyon sa lahat ng direksyon, kaya walang pagkakataon si Cyrus na makaiwas. Nang makita ni Cyrus ang mga sound wave na iyon na lumilipad patungo sa kanyang posisyon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa panahong ito, si Cyrus ay nakakita ng maraming martial arts masters at nakipaglaban pa sa mga multo tulad ng pinuno ng Tian Gui sect. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang tao na maaaring gumamit ng sound wave para umatake, na talagang nagbukas kay Cyrus mga mata. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, walang maniniwala na isang sound wave lang ang nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang lugar kung saan dumaan ang mga sound wave na ito ay tila inilalarawan ng mga salitang, walang tumutubo na damo. Hindi mabilang na mga bulaklak. Halaman at puno ang naputol sa dalawa ng mga sound wave sa isang iglap. Ito rin ang unang pagkakataon para sa maraming mandirigma na makita ang kapangyarihan ni Guitar, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi kapani-paniwala. At si Hillary ang huling sumalakay kay Cyrus. Sinalakay na ni Hillary si Cyrus noon, kaya mayroon din siyang pangkalahatang pag-unawa sa lakas ni Cyrus. Si Hillary ay may hawak na mahabang espada, na parang kidlat.
Sa isang kisap mata, sinugod na niya si Cyrus, at pagkatapos ay tinakpen niya ng espada ang kanyang lalamunan. Nakakamangha ang bilis at lakas. Pakiramdam ko na bigla. Bagamat ang mga galaw ni Hillary ay hindi gaanong kahanga-hanga sa kanilang tatlo. Alam ni Cyrus na ang espada ni Hillary ang pinaka-nakakatakot, at kung hindi siya mag-iingat, ang kanyang lalamunan ay maaaring maputol ng mahabang espada ni Hillary. Biglang kumilos ang tatlong Freestar Martial Arts Masters, at silang tatlo ay walang balak na makipag-away kay Cyrus. Nang kumilos sila, sinubukan nila ang kanilang makakaya at ginamit ang kanilang pinakamalakas na galaw. Nais ng mabilis na tagumpay, upang maiwasan ang mahabang gabi at panaginip. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung nailigtas ni Cyrus ang mga sundalo. Tila sa sandaling ito, ang buong Thousand Chances Valley ay naapektuhan ng aura ng tatlong tao at nanginginig ng marahas. Mula sa puntong ito, makikita natin kung gaano kakilakilabot ang labanang ito. Ang mga mandirigma sa Valley of Thousand Chances ay namutla lahat dahil ang lakas ni Nathaniel at ng iba pa ay sobrang nakakatakot. Nakakatakot na hindi nila maisip. Sa mga mata ng mga taong ito noon, ang lakas ni Camelo at iba ang lakas nakakakilabot na. Ngunit sa oras na ito, pagkatapos nilang makita ang eksena sa kanilang harapan, naramdaman nila na ang lakas ni Camelo at ng iba pa ay ibang-iba sa kanila. Nagagawang mag-eclipse ng mundo. Hindi ko akalain na ang lakas ng Freestar Martial Arts Master ay sobrang nakakakilabot. Kailan kaya ako makakalaban ng mga taong ito? Napatingin ang isang middle-aged warrior sa eksenang nasa harapan niya at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Ang mga taong ito ay mga 3-star martial arts masters lamang. Kung may mga talagang malalakas na tao sa rurok ng martial arts, talagang nakakatakot ang lakas nila. Sumunod din ang isa pang mandirigma. Tama, kung hindi natin ito nakita ng ating mga mata ngayon, walang maniniwala na may ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa mundong ito. Kahit na nakikita ko ito ng sarili kong mga mata, hindi pa rin ako makapaniwalang totoo ito. Napakalakas nila. Lahat ay tumingin sa posisyon ni Nathaniel, Hillary at ng iba pa, na may takot at proyekto sa kanilang mga mata. Kung tutuusin, ang mga taong ito ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga mandirigma ng ganoong estado. Bago pa man ang mga pangyayari ngayon, iniisip pa rin ng mga taong ito na ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa mundo ay mga 2-star martial arts masters lamang. Sinong mag-aakala ng 2-star martial arts masters? May mas makapangyarihang pag-iral sa itaas ng master. Nakakatakot din ang lakas ni Master God Eater, pero baka hindi pa rin siya manalo ngayon. Oo, kung haharapin ng God Eater ang isa sa kanilang tatlo ng mag-isa, napakalaki ng tsansa niyang manalo. Sayang at nagsanib puwersa silang tatlo ngayon, sayang. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus at hindi maiwasang maawa kay Cyrus sa kanilang mga puso. Napaka-tense din ang mukha ni Katie sa oras na ito, at hindi niya alam kung si Cyrus ang kalaban ng 3 taong ito. Si Katie ay likas na tumingin sa posisyon ni Cyrus. Sa pagharap sa mga pag-atake ng 3 taong ito, si Cyrus ay may napakakalmang ekspresyon sa kanyang mukha, na parang hindi niya siniseryoso ang 3 taong ito. Mr. De La Cruz dapat maayos. Hindi napigilan ni Katie na aliwin ang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, nag-aalala rin si Sheila kay Cyrus sa ngayon. Hindi alam ni Sheila kung bakit siya nag-aalala kay Cyrus. Kung tutuusin, walang kinalaman sa kanya ang buhay at kamatayan ni Cyrus, ngunit likas pa rin niyang umaasa na matatalo ni Cyrus ang 3 taong ito, at pagkatapos ay mabuhay. Tapak. Sa sandaling ito, si Cyrus, na nakatayo roon nang hindi gumagalaw ng kalamnan, ay biglang humakbang pasulong. Ang God Eater ay lumipat na. Oo, lumipat na ang God Eater. Naging excited ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat, dahil alam nilang hindi dapat sumuko si Cyrus. Si Hillary, na pinakamabilis, ay direktang sumugod sa harap ni Cyrus na may hawak na puting mahabang espada. Isang bakas na pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at mahina niyang sinabi,
Kung gusto akong patayin ng iyong espada, natatakot akong panaginip lang ito. Pagkatapos magsalita ni Cyrus, bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Pinili ni Cyrus na harangin ang espada ni Hillary gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng hindi maisip na mga tingin ng lahat, direktang hinawakan ni Cyrus ang espada ni Hillary gamit ang kanyang kanang kamay. Matapos makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Hillary ay napuno ng pagkabigla bukod pa sa pagkabigla. Paano niya naisip na ang katawan ni Cyrus ay napakalakas na kaya niyang harangan ang sarili niyang espada gamit ang mga kamay? Sa sumunod na segundo, pinitik ni Cyrus ang kanyang kanang kamay ng malakas. Boom! Ang napakatigas at mahabang espada ay pinaghiwa-hiwalay ni Cyrus. Ang eksenang ito ay talagang masyadong nakakabigla. Dapat mong malaman na si Cyrus ay nakaharap sa isang mandirigma na may parehong kaharian sa kanya sa oras na ito. At ang mahabang espada sa kamay ni Hillary ay hindi isang espiritual na kayamanan. Ngunit maaari itong ituring na isang parang spirit treasure. Sinong mag-aakala na mababasag ni Cyrus ang mahabang espada ni Hillary ng ganoon kadali? Paano ito posible? Maging si Hillary mismo ay natagpuan itong hindi kapani-paniwala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla na parang hindi niya matanggap ang resulta. Matagal ko nang sinabi, ano naman kung magsanib puwersa kayong tatlo? Puro mob. Tumingin si Cyrus kay Hillary at mahinahong sinabi. Matapos marinig ni Hillary ang mga salita ni Cyrus, sumilay ang galit sa kanyang mga mata, at ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit hindi man lang binigyan ni Cyrus ng pagkakataon si Hillary na magsalita, itinaas niya ang kanyang kamao at direktang binasag sa dibdib ni Hillary. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Tila hindi napagtanto ni Hillary kung ano ang nangyayari, ang kanyang katawan ay lumipad ng baligtad, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa, na nag-iwan ng malaking malalim na butas. Lahat ng mga tao sa Thousand Chances Valley ay nanlaki ang kanilang mga mata matapos makita ang eksenang ito, na parang hindi nila alam kung paano ilarawan ang kanilang mood sa oras na ito. Sino ang mag-aakala na hindi lang madaling nabali ni Cyrus ang mahabang espada sa kamay ni Hillary, ngunit pinalipad din si Hillary sa isang suntok. May pag-asa ba talaga? Tumingin si Venerable House sa direksyon ni Cyrus at tuwang-tuwa na sumigaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumugod din ang ghost palm ni Tyrus sa harap ni Cyrus. Ngayon lang, ang palad ay kasinlaki lamang ng isang bahay, ngunit sa sandaling ito ay sumugod patungo sa Cyrus na parang tuktok ng bundok at dinurog ito. Sa oras na ito, ang palad ay mukhang nakakatakot. Kung ito ay talagang not a man, walang damo sa loob ng 10 milyang radius. Bagamat madaling natalo ni Cyrus si Hillary ngayon lang at hinayaan ang lahat na makakita ng kaunting pag-asa. Ngunit nang makita nila ang Yingwei Palm, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay muling nawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, ang dapat harapin ni Cyrus ay hindi lang si Hillary. Tumangala si Cyrus sa palad na ibinato niya, may bakas ng pang-aalipusta sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang hindi inaasahang hakbang. Ang katawan ni Cyrus ay parang isang rocket, direktang humahanggos patungo sa posisyon ng palad. Balak gamitin ng God Eater ang kanyang katawan para sa pilitang labanan ng palad na ito. Hindi ba ito nagpapakamatay lang sa'yo? Oo, paano nalilito ang God Eater? Sa ilang sandali, hindi napigilan ng lahat na maawa kay Cyrus. Dahil naramdaman nila na sa lakas ni Cyrus. Maaari silang gumamit ng iba pang mga paraan upang labanan ang hakbang na ito, ngunit sa oras na ito ay pinili ni Cyrus ang isang paraan na pinakawalan ng pag-asa ang mga tao. Ang bilis ni Cyrus ay napakabilis, parang may sinag ng liwanag na lumilipad sa kalangitan. Sa loob lamang ng isang segundo, nabasag ng katawan ni Cyrus ang palad. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang malaking Yingwei Palm ay sumabog na parang bomba kagad, at ang buong Thousand Chances Valley ay nahulog sa marahas na pagyanig. Pagkaraang makita ni Tyrus ang eksenang ito, may kislap na kasiyahan sa kanyang mga mata, at huminga siya ng mahina.
Cyrus, Cyrus. Aminado akong nakakatakot ang iyong lakas. Ngunit nakakalungkot na ang iyong utak ay hindi masyadong maganda, at gusto mo talaga akong sundan. Parang tulala na nagsasabi na magkadikit ang palad ni Yingwei. Ngunit bago pa masabi ni Tyrus ang huling salita, ang ngiti sa kanyang mukha ay napawi sa isang iglap. Dahil nakita niya ang isang gintong liwanag na lumilipad palabas mula sa posisyon ng pagsabog kanina lang. Hindi, imposible. Nauutal na sigaw ni Tyrus. Sa isang iglap lang, lumitaw si Cyrus sa kanyang harapan. Walang nag-akala na babalik si Cyrus nang walang pinsala matapos talunin ang Yingwei Pump. Tinitigan ni Tyrus si Cyrus sa kanyang harapan, na para bang hindi siya makapaniwala na totoo ang kanyang nakita. At dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang kanang kamay, at walang ekspresyon na sinabi, "Monkey Fist, what iyan?" Pagkatapos sabihin ito, direktang inilagay ni Cyrus ang kanyang kamay sa dibdib ni Tyrus. Natigilan si Tyrus saglit. Kabanata 1968. Na-overestimated ka. Sa sumunod na segundo, isang gintong liwanag ang kumislap. Sa isang malakas na ingay. Ang katawan ni Tyrus ay lumipad pabalik-balik sa isang iglap, at pagkatapos ay malakas na hamampas sa malayong pader ng bundok, direktang binasag ang isang malalim na hukay na anyong tao. Hindi inaasahan ni Nathaniel na parehong mabilis na matatalo ni Cyrus sina Tyrus at Hillary. May bakas ng kaba sa kanyang mga mata, at mabilis niyang hinugot ang mga string ng gitar. Hindi mabilang na sound wave ang lumipad patungo sa posisyon ni Cyrus. Imposibleng matalo ng sound waves ni Nathaniel si Cyrus. Gusto niyang maantala hanggat maaari para makabangon sina Hillary at Tyrus. Ngunit hindi man lang binigyan ni Cyrus si Nathaniel ng pagkakataong ito, ang kanyang figure ay kumikislap sa paligid, iniiwasan ang lahat ng mga sonic attack. Ang bilis naman. Isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ni Nathaniel. Gayunpaman, sa susunod na segundo, may mas hindi kapani-paniwalang nangyari. Ginamit talaga ni Cyrus ang hininga sa kanyang katawan upang kontrolin ang lahat ng sound wave. Saglit, ang mga sound wave na iyon ay direktang nagbago ng direksyon at lumipad patungo sa posisyon ni Nathaniel. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Nathaniel, at mabilis niyang inalis ang gitar, gamit ang kanyang hininga upang labanan ng pag-atake ng mga sound wave na ito. Tulad ng pagharap ni Nathaniel sa mga sound wave na ito, sumugod si Cyrus sa likod ni Nathaniel at muling sumuntok. Boom! Sa malakas na ingay, lumipad din ang katawan ni Nathaniel ng patiwarik. Saglit. Lahat ng naroroon ay natigilan sa kinatatayuan. Nakatitig sa posisyon ni Cyrus na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, walang sino man ang inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Madaling naresolba ni Cyrus ang mga pag-atake ni na Hillary. Tyrus at Wang Yuan na ng mag-isa, at sa sandaling ito ay mukhang napaka-relax ni Cyrus, na parang hindi siya nagpakita ng anumang kahirapan. Napatulala si Sheila sa direksyon ni Cyrus at hindi alam kung paano ipahayag ang kanyang emosyon. Hindi rin niya inaasahan ang ganoong sitwasyon. Nakakatakot ang lakas ng God Eater. Oo, hindi ko ine-expect na kaya ng God Eater na matalo ang tatlo sa isa. Hindi ko talaga inaasahan. Ang God Eater ay nakalusot na sa tuktok ng martial arts, tama ba? Kung ang God Eater ay talagang nasa tuktok ng martial arts, ito ay masyadong nakakatakot. Lahat ay hindi napigil ang mag-usap sa mahinang boses. Bago magsimula ang laban, naramdaman ng lahat na ang labanan ay dapat na isang panig. Gaano man kalakas si Cyrus, maaaring siya ang kalaban ng tatlong freestar martial arts masters. Pero sinong mag-aakalang si Cyrus pa rin ang manggaguna sa isa laban sa tatlo? Kung mananalo ang God Eater ngayon, makakaalis na tayo dito ng buhay. Sabi ni Camelo sa mahinang boses. Oo, maganda kung talagang matalo ng God Eater ang tatlong taong ito. Sumunod si Venerable Fire. Bagamat si Cyrus ang nangibabaw ngayon. Hindi siya nang ahas na maging pabaya sa ngayon, dahil alam niya sa kanyang puso na kahit na ang kanyang pag-atake ay mukhang napakalakas, kahit na ano, ang mga taong ito ay pawang freestar martial.
Arts Masters, at hindi sila masyadong mabilis. Talo ka lang. Makalipas ang ilang segundo, muling nagpakita sina Nathaniel, Tyrus at Hilary sa harap ni Cyrus. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon sa mukha ng tatlong tao ay napakadangal, dahil ang tatlo sa kanila ay hindi inaasahan na ang lakas ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot. Tiyak na epekto sa kanilang estado, napakalaking impluwensya, lalo na sa what Ian wrote. Si Tyrus ang pinakamahina sa kanilang tatlo, kaya siya rin ang pinakaapektado. Malinaw niyang nararamdaman na ang aura sa kanyang katawan ay naging napaka-unstable, at makaramdam siya ng pag-akyat ng chi at dugo paminsan-minsan. Medyo minamaliit ka naming tatlo kanina. Hindi ko akalain na sobrang nakakakilabot ang lakas mo. Bulong ni Hilary kay Cyrus. I really think I really overestimated the three of you. Malumanay na sagot ni Cyrus. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga mata ni Hilary ay kumislap sa galit. At pagkatapos ay nagnagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, Cyrus, kung sumuko ka ngayon, ang mga kondisyon na ipinangako namin sa iyo noon ay mabibilang pa rin. Hindi na kailangan. Walang iniisip na sagot ni Cyrus. Hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama. Kinagat ni Hilary ang kanyang mga ngipin at sinabi. Si Cyrus ay hindi nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Hilary, ngunit nagpalipat-lipat ng hininga sa kanyang katawan. Sa isang iglap, malinaw na naramdaman ng lahat na ang aura sa pagitan ng langit at lupa ay nagsimulang umikot ng baliw. At ang katawan ni Cyrus ay parang whirlpool din, na nagsimulang patuloy na nilamon ang lahat ng aura ng nakapalibot na langit at lupa. Pagkatapos ng labanan ngayon lang, alam ni Cyrus na kung talagang gusto niyang talunin ang 3 taong ito, kailangan niyang kontrolin ang kalaban sa isang galaw, kung hindi, ang sitwasyon ay magiging mas hindi pabor kay Cyrus kung patuloy siyang mag-antala. Matapos makita ni Hilary at ng iba pa si Cyrus na nagsimulang lumunin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, isang kakaibang bagay ang sumilay sa kanilang mga mata. Dahil akala nila ay magpapatuloy si Cyrus sa pag-atake. Walang nag-isip na hindi kumilos si Cyrus, ngunit nagkusa na bigyan si Hilary at ang iba pa ng pagkakataong lumaban. Pagkalipas ng ilang segundo, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa paligid ng katawan ni Cyrus. Ang liwanag na ito ay lubhang nakakatakot, na para bang may lakas itong lumunin ang lahat ng bagay sa mundo. Ngayon lang alam ninyong lahat kung gaano nakakatakot ang lakas ni Cyrus, kaya gawin natin ang lahat. Sabi ni Hilary sa mahinang boses. Ayos ito. Mabilis na tumango sina Nathaniel at Tyrus. Huminga ng malalim si Hilary, at pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Cyrus. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Nathaniel at Tyrus ay napaka-tense. Dahil silang tatlo ay hindi pa nakatagpo ng ganoong kalaban, at ang nakakatakot na lakas ni Cyrus ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Saglit, inatake nilang tatlo si Cyrus mula sa 3 magkakaibang anggulo, at nagamit na nilang tatlo ang kanilang mga kasanayan sa housekeeping. Sa oras na ito, nilalamon pa rin ni Cyrus ang lahat ng aura ng langit at lupa sa paligid niya. At alam na alam ni Hilary na kapag pinahintulutan si Cyrus na kumain ng sapat na aura ng langit at lupa, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake sa pagkakataong ito ay tiyak na kahanga-hanga. Kaya silang tatlo sa oras na ito isa lang ang iniisip sa puso ko. Iyon ay ang patayin si Cyrus bago kainin ni Cyrus ang sapat na espiritual na enerhiya ng langit at lupa, kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Hindi mabilang na mga pag-atake ang nakatutuwang tumama kay Cyrus. Nagsimula ring gumuho ang katawan ni Cyrus. Dapat mong malaman na ang pag-atake sa katawan ni Cyrus sa oras na ito ay hindi isang ordinaryong pag-atake. Ito ay isang buong lakas na suntok mula sa isang freestar martial arts master. Hindi makalaban. At sa isang iglap, pilit na tiniis ni Cyrus ang higit sa 10 pag-atake. Labis ding naguguluhan ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ng naruroon, dahil hindi nila mawari kung ano ang nangyayari.
Sa labanan ngayon, malinaw na si Cyrus ang nangunguna. Bakit niya inilantad ang napakalaking kapintasan sa oras na ito? Hindi ba halata na naghihintay siyang matalo? Ang hindi inaasahan ng mga taong ito ay na bagamat si Cyrus ay may kapangyarihan ngayon. Kung talagang gusto niyang umasa sa kaunting bentahe na ito para talunin ang 3 taong ito ay talagang imposible. Sa madaling salita, ito ay katulad ng pag-atake ni Cyrus ngayon lamang. Kahit na tumama siya ng 100 suntok o 1,000 suntok, maaari niyang patayin ang 3 taong ito o masaktan ng husto ang 3 taong ito. Bukod dito, hindi ito kakayanin ng sariling katawan ni Cyrus, at mas magiging mapanganib ang sitwasyon ni Cyrus. Si Nathaniel at ang iba pa ay mga tunay na 3-star martial arts masters, hindi ganoon kadali para kay Cyrus na talunin ang 3 ito. Dapat gamitin ni Cyrus ang kanyang pinakamalakas na galaw, para magkaroon siya ng kaunting pagkakataong manalo. Iyon ang dahilan kung bakit pinili ni Cyrus na talikuran ang pag-atake sa oras na ito. At nagsimulang sirain ang lahat ng aura ng langit at lupa sa paligid niya sa tulong ng kapangyarihan ng Qing Yaoju. Hindi alam ng ibang mga manlalaban kung ano ang ginagawa ni Cyrus, ngunit alam na alam ito ni Hilary at ng iba pa sa kanilang mga puso, kaya naman nagkakarera silang 3 sa oras. Lahat ng uri ng nakakasilaw na galaw ay tumama kay Cyrus, at naramdaman ng lahat na parang magwawakas na ang mundo. Ang mga galaw na ito ay isang bagay na hindi pa nila nakita noon. At ang katawan ni Cyrus ay patuloy ding nanginginig, na parang hindi na niya kayang kumapit pa. Anong ginagawa ng God Eater? Oo, kanina lang okay, bakit hindi ka lumaban ngayon? Kung magpapatuloy ito, maaaring nasa panganib talaga ang God Eater. Ang mga mandirigmang naroroon ay nagsimulang magsalita sa mahinang boses, na may labis na kaba na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi banggitin sina Katie at Sheila, silang dalawa ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Sabay-sabay na bumaril ang 3 ni Wat Ian, Lu at Nathaniel, at ang kapangyarihan nito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang kalangitan ay natatakpan ng maitim na ulap, kulog at kidlat, at lahat ng uri ng kakaibang imahe ay walang katapusang lumitaw. At tinitiis ni Cyrus ang mga pag-atakeng ito, na parang wala siyang balak na lumaban. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, biglang iminulat ni Cyrus ang kanyang mga mata. Mukhang na-overestimate ko na talaga kayong 3. After giving you free such a long time, you still can't kill me. Dahan-daang sabi ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga mata ni Hilary ay kumislap ng kakaibang tingin, dahil alam niya na dahil nagsalita na si Cyrus, nangangahulugan ito na halos naipon na ang lakas ni Cyrus. Hindi maganda. Biglang sumigaw si Hilary. Ngunit sa sumunod na segundo, isang napakasilaw na gininto ang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Cyrus. Ang liwanag na ito ay hindi maihahambing sa naunang liwanag. Si Sheila at ang iba pa ay hindi makatingin ng diretsyo sa liwanag sa paligid ng katawan ni Cyrus. Ang mga mata ni Nathaniel, Tyrus at ng iba pa ay puno rin ng pagtataka, dahil alam na alam ng dalawa sa kanilang mga puso kung gaano kalakas ang liwanag sa paligid ng katawan ni Cyrus sa oras na ito. Monkey True Martial Feast, 10 Dharma Realms. Sa sandaling ito, galit na umungol si Cyrus. Kabanata 1969. Magagamit mo lang yang trick na yan. Kaagad pagkatapos, ang gininto ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon sa isang nakakatakot na bilis. Ang enerhiyang nakapaloob sa liwanag na ito ay tila kayang lunukan ang lahat ng bagay sa mundo. Ito ang pinakamalakas na pag-atake ni Cyrus. Kung mapipigilan ng 3 ni Hilary ang pag-atakeng ito, tiyak na matatalo si Cyrus. Huminga ng malalim si Hilary, at pagkatapos ay dumiretso sa posisyon ng liwanag, at alam din ni Tyrus at Nathaniel na silang 3 ay nasa iisang bangka ngayon, at kailangan nilang magtulungan. Kaya sumunod naman ang dalawa. Makalipas ang ilang segundo ay malakas na bumangga ang katawan ng 3 sa liwanag, at may tunog na parang misay na sumasabog. Sa isang iglap, kumidlat at kumulog, at nanginag ang langit at lupa.
Ang lahat sa Thousand Chances Valley ay nakatayo doon na walang laman. Na may takot sa kanilang mga mata, dahil ang pag-atake ni Cyrus sa pagkakataong ito ay masyadong nakakatakot, at nalampasan nito ang kanilang pangunawa sa mga mandirigma sa mundong ito. Si Hilary, na unang sumugod sa liwanag, ay may napakabangis na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito, dahil ang kapangyarihan ng liwanag ay masyadong nakakatakot. Sa simula, halos hindi siya makahawak, ngunit bilang enerhiya ng ang liwanag ay patuloy na lumakas, ang pamimilit na kanyang tiniis ay lalong nakakakilabot. Bagamat sina Nathaniel at Tyrus ay sumali sa labanan sa tamang panahon, hindi pa rin ito nakatulong. Puff! Si Hilary ay nagdura ng isang piraso ng dugo, at pagkatapos ang kanyang buong katawan ay nilamon ng liwanag. Matapos mapagtanto ni Nathaniel at Tyrus na may mali, tumalikod sila at gustong tumakbo, ngunit wala talagang pagkakataon. Kasabay ng kanilang mga hiyawan, nilamon din sila ng liwanag. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw sa kalangitan. Ang nakasisilaw na liwanag ay umaagos sa pagitan ng langit at lupa. Hindi ko alam kung gaano katagal bago unti-unting nawala ang sinag ng liwanag. Napatulala ang lahat kay Cyrus na parang Diyos na nakabitin sa itaas ng langit, at hindi nila alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. Sinong mag-aakalang makakaharap ni Cyrus ang tatlong freestar martial arts masters ng mag-isa, at sa wakas ay talunin ang tatlong ito. Sa sandaling ito, ang buong lambak ay nahulog sa katahimikan. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ko marinig ang mga boses ng mga talakayan. Masyadong nakakatakot ang galaw ng God Eater kanina, tama ba? Oo, talagang hindi ka panipaniwala. Anong malakas na puwersa ito? Si Nathaniel at silang tatlo ay natalo ng ganito. They are all genuine freestar martial arts masters. Imposibleng matalo ng ganito, di ba? Bagamat ang suntok ni Cyrus ngayon ay nagpakita ng napakalakas na puwersa, halos lahat ng naruroon ay nagkaroon ng bagong pagkaunawa sa lakas ng mandirigma. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga tao na nag-iisip na sina Nathaniel, Hilary at iba pa ay hindi patay, dahil ang tatlong taong ito ay pawang mga tunay na freestar martial arts masters. Sa mata ng maraming tao, ang tatlong Star Martial Arts Masters ay maaari nang itinuturing na walang talo na mga buhay, kaya hindi sila naniniwala na matatalo ni Cyrus ang tatlong taong ito ng ganoon kadali. Matagal na ring hindi nagpakita si Nathaniel at ang iba pa pagkatapos nilang mawala sa liwanag, kaya lihim na iniisip ng lahat na naruroon kung patay na ba talaga ang tatlong taong ito. Tahimik na nakabitin si Cyrus sa himpapawid, pinaikit ang kanyang mga mata at nakatingin sa malayo, na may napakalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Maaaring hindi alam ng iba ang buhay at kamatayan ni Nathaniel, Hilary at iba pa, ngunit alam na alam ito ni Cyrus sa kanyang puso, dahil sa sandaling ito ay nararamdaman pa rin ni Cyrus ang aura ng tatlong taong ito. Ipinapakita nito na ang suntok ni Cyrus kanina ay hindi matagumpay na napatay ang tatlong taong ito. Ngayon, ang kaharian ni Cyrus ay ang rurok ng isang freestar martial arts master. Isang hakbang na lang ang layo mula sa tunay na rurok ng martial arts, ngunit sa tapat, si Cyrus ay isang freestar martial arts master pa rin, kaya naroon ay isang malaking agwat pa rin sa pagitan ng kanyang lakas at ang rurok ng martial arts. Hoy! Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Cyrus na bahagyang umiling. Dahil sinubukan ni Cyrus ang lahat ng kanyang makakaya sa pagkilos na yun, ngunit nabigo pa ring patayin si Nathaniel at silang tatlo. Kung si Cyrus ay nasa tuktok ng martial arts sa oras na ito, kung gayon ang suntok ngayon ay sapat na para madaling makapatay ang tatlong taong ito sa ilang segundo. Kaya lang, alam ni Cyrus sa kanyang puso na kahit na ang suntok niya ngayon ay hindi agad nakapatay sa tatlong taong ito, maaari pa rin silang masugatan ng malubha. Sa kasong ito, ang sitwasyon ng labanan ay mayroon pa ring napakalaking bentahe para kay Cyrus. Lumipas ang oras bawat minuto at bawat segundo, at lahat ay naghihintay sa resulta ng digmaang ito. Ngunit si Cyrus ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw ng kalamnan.
Mula sa puntong ito, makikita ng lahat na hindi pa dapat matapos ang labanang ito. Boy, anong boxing technique ang ginamit mo kanina? Oo nga, isang napakalamig na boses ang umalangaw sa itaas ng langit. Napatingin ang lahat sa langit. Si Nathaniel ng Hillary at Tyrus ay talagang hindi namatay. Ngunit sa sandaling ito, silang tatlo ay mukhang medyo nahihiya, may dugo pa rin sa gilid ng bibig ni Hillary, at si Tyrus, na bahagyang mahina, ay mas malala pa. Hindi na kailangang sabihin. Maaaring hindi pa siya makapagbigkas ng kumpletong pangungusap sa oras na ito, walang sino man ang mag-aakalang ang suntok ni Cyrus ngayon ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Matapos makita si Hillary, Nathaniel at ang iba pa, lahat ay nagpakita ng gulat na mga ekspresyon. Bagamat inakala nilang lahat na ang tatlo ni Nathaniel ay hindi madaling mamamatay noon. Pagkatapos makaranas ng isang nakakatakot na pagsabog ngayon lang, talagang hindi ka panipaniwala na ang tatlong ito ay makikita pa rin sa kanilang harapan. Kasindak-sindak na kapangyarihan ito. Ang pagsabog kanina ay nakakatakot na buhay pa siya. Yeah, I really deserve to be a 3-star martial arts master, nakakatakot talaga. Kung ako yun, natatakot akong matagal na akong namatay. Ang mga mandirigmang naroroon ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi mauari. Mukhang wala itong kinalaman sa boxing technique na ginagamit ko. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Nathaniel. Tiningnan ni Nathaniel si Cyrus pataas at pababa, at sinabi sa mahinang boses, "Sino ang nagturo sa iyo ng boxing technique na ginamit mo ngayon?" "Sabi ko naman sa'yo, wala itong kinalaman sa'yo." Mahinang sabi ni Cyrus. Tila gusto pa rin magsalita ni Nathaniel, ngunit iniunat ni Hillary ang kanyang kamay upang pigilan si Nathaniel, at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi, "Okay. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang mga bagay na ito, tayong tatlo ay dapat magmadali at patayin siya. Ngayon, o baka mamatay tayong tatlo." Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan saglit nang marinig niya ang mga salita ni Hillary, at pagkatapos ay mahinang bumantong hininga. Mukhang ang tatlong taong ito ay may mga card na hindi pa nabubunyag. "Parang yan lang ang magagamit ko." Walang ekspresyong sabi ni Hillary. "Matandang bruha, kumapit ka pa ba?" Lumingon si Nathaniel at nagtanong. "Maayos ito." Bahagyang tumanggo si Tyrus. "Ayos ito." Huminga ng malalim si Nathaniel, at pagkatapos ay direktang ipinalibot ang hininga sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang aura sa katawan ni Nathaniel ay lumundag na parang tsunami, at hindi lamang si Nathaniel nag-iisa, kundi pati na rin ang aura ni Tyrus at Hillary ay nagsimulang magbago. Halatang-halata na ang tatlong taong ito ay talagang pagod na pagod sa oras na ito. Buong lakas. Pinaikit ni Cyrus ang kanyang mga mata at tumingin sa tatlong tao sa kanyang harapan, halatang seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Cyrus na ang mga pagbabago sa aura ng tatlong tao ay nakakatakot sa oras na ito. At hindi niya alam kung anong uri ng pag-atake ang susunod na naghihintay para sa kanya, kaya kailangan ni Cyrus na gawin ang lahat ng paghahanda upang makipagkita. Ang pag-atake ng tatlong taong ito. May mali kanina, at konti lang ang update. Pasensya na sa lahat, babawi ako sa mga susunod na araw. Kabanata 1970. Wala naman. Boom. Makalipas ang ilang segundo, kumulog at kumikidlat sa kalangitan, at muling nanginag ang lupa. Tila muling naramdaman ng mga mandirigmang nagtatago sa Valley of Thousand Opportunities ang aura ng Doomsday, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na kinakabahan. Ang tatlong tao na ito ay malubhang nasugatan ng God Eater ngayon lang, at ngayon ay maaari pa rin silang sumabog sa sobrang nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Sabi ni Wesley sa nanginginig na boses. Oo, baka ito ang Martial Dao Grandmaster ng tatlong bituin. Kung ikukumpara sa kanila, magkaiba tayo ng mundo. Sumunod si Venerable Fire. Ngayon silang tatlo ay nagsusunog ng sarili nilang dugo. Ito ay isang paraan ng pakikipaglaban na pumapatay ng 1,000 kaaway at nakakasakit ng 800.
Sabi ni Camelo na may blankong mukha. Ano ang sinabi mo? Matapos marinig ang mga salita ni Camelo, ang lahat ay natigilan sa kinatatayuan, na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Silang tatlo ay nag-aapoy ng sarili nilang dugo ngayon. May nakita akong gumamit ng ganitong pakulo noon. Sumagot si Camelo sa mahinang boses. Nagtinginan ng lahat sa isa't isa na walang laman na pagkadismaya, medyo hindi makapaniwala sa ilang sandali. Pagkatapos ng lahat, ang kakanyahan ng dugo ay ang pundasyon ng isang mandirigma, at ang kakanyahan ng dugo ay iba sa hininga. Matapos maubos ang hininga, maaari itong mabawi sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, ngunit walang paraan upang mabawi ang kakanyahan ng dugo. Ito ay hindi isang huling paraan. Walang mandirigma na pipiliing isakripisyo ang kanyang dugo upang lumaban, dahil kahit na manalo siya sa labanan, siya ay malubhang masusugatan, at walang paraan upang ganap na makabangon. Hindi ko akalain na ang God Eater ang magtutulak sa kanilang tatlo sa ganoong sitwasyon. Oo, umabot na tayo sa yugto ng pagsunog ng essence ng dugo, hindi ka panipaniwala. 20 years old pa lang ang God Eater. Matalo man siya sa mga taong ito ngayon, walang dapat pagsisihan. Kung tutuusin, kahit tingnan mo ang buong mundo, gaano karaming tao ang makakagawa nito. Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus at nagsimulang magtalakay sa mahinang boses. Brother Wu, sa katunayan, ito ay maaaring ituring na isang magandang bagay para sa amin. Biglang ngumisi si Venerable Hao at mahinang sinabi kay Camelo. Oo, kapag piniling sunugin ng tatlong taong ito ang kanilang dugo para labanan ang God Eater, ito ay magiging isang magandang bagay para sa atin. Pagkatapos ng lahat, kahit na matalo nila ang God Eater, sila ay malubhang masusugatan. Sa oras na iyon, bilang hanggat lahat tayo ay nagtutulungan, sapat na para harapin silang tatlo. Bahagyang tumanggo si Camelo. Matapos marinig ang mga salita ni Camelo, lahat ng naroroon ay agad na natuwa. Kung tutuusin, sa kanilang mga mata, ang kahihinatnan ng labanang ito ay hindi ganoon kahalaga. Kung tutuusin, kahit sino pa ang manalo sa huli, silang lahat ay hindi mahalaga. Kaya lang kung nanalo si Cyrus noon, baka mabuhay pa sila. Sa oras na ito, kahit sinong manalo ngayon, makakaligtas sila, kaya natural na tuwang-tuwa sila. Kung ganoon, paano si Cyrus? Matapos marinig ang sinabi ni Camelo sa lahat, tinanong ni Sheila si Camelo sa sobrang excited na tono. Natatakot ako na ang God Eater ay nasa panganib. Sumagot si Camelo sa mahinang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Camelo. Si Sheila ay natigilan sandali, na parang hindi niya matatanggap ang katotohanan ito, dahil ngayon lang niya naisip na matatalo ni Cyrus ang tatlong taong ito. Tingnan mo, lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumigaw ang isang martial artist. Matapos marinig ang mga salita ng mandirigmang ito, lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin sa ibabaw. Ang aura ni Nathaniel, Hilary at Tyrus ay dahan-daang huminga, na nakaapekto sa kanilang tatlo, at ang hininga na ito ay napakalakas, na para bang ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kani-kanilang hininga. Nang lumitaw ang aura na ito, tila ang espiritual na enerhiya sa buong mundo ay nagbago din. Bakit nagsasanib ang hininga ng tatlong tao? Oo, anong nangyayari dito? Pwede ba? May mga mahiwagang spell ba talaga? Talagang umiiral. Tuwang-tuwang sigaw ni Wesley. Dapat si Aki ang pinag-uusapan nyo, diba? Nilainggan ni Camelo ang kanyang ulo upang tingnan si Wesley, at mahinang tinanong si Wesley. Kuya Wu, narinig mo na ba si Aki? Mabilis na sabi ni Wesley. Siyempre narinig ko na. Tumanggo si Camelo. Nataranta ang ibang mga mandirigma na naruroon matapos marinig ang usapan ng dalawa, na para bang hindi nila naiintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Sino ang Akiso na pinag-uusapan ninyong dalawa? Oo, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Tinanong ng lahat sina Wesley at Camelo na may mga mukha na naguguluhan. Sa simula, nakita ko lang ang record ng Aki sa isang sinaunang libro.
Sinasabing ang aura ng maraming tao ay maaaring pagsamasamahin, at ang aura ng tatlong taong ito ay maaaring tumaas ng maraming beses. Ngunit para sa akin ay hindi. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tumingin si Wesley sa karamihan at mahinang nagpaliwanag. Kung gusto mo talagang gumamit ng Aki, ang pinakamahalagang kondisyon ay sunugin mo ang sarili mong dugo. Idinagdag ni Kamalo na may blankong ekspresyon. Matapos marinig ang mga salita ni Kamalo, sa wakas ay naunawaan na ng lahat ang nangyayari. Akala nila ay hindi maisip na sinunog ng tatlong taong ito ang kanilang asensya ng dugo noon. Ngunit ngayon ay napagtanto nila na ang layunin ng mga taong ito sa pagsusunog ng kanilang asensya ng dugo ay upang magamit ang kombinasyon Shi'ar. Ang tatlong taong ito ay mga 3-star martial arts masters. Kung ang kanilang mga aura ay maaaring pagsamasamahin upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan ng ilang beses, kung ano ang isang kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng isang nasa katanghaliang gulang na martial artist ang buntong hininga sa nanginginig na boses. Dapat mong malaman na mayroon ng tatlong 3-star martial arts masters na nakatayo sa harap ni Cyrus sa oras na ito. Kung silang tatlo ay gumagamit ng Aki, ito ay katumbas ng 6 na 3-star martial arts masters na nakatayo sa harap ni Cyrus kasabay nito. Ito ang rurok na kaharian ng isang 3-star martial arts master. Kahit na ang tunay na martial arts pick ay mahihirapang harapin ang ganoong sitwasyon. Ang sitwasyon ay hindi kasing seryoso ng sinabi mo, sabi ni Kamalo sa mahinang boses. Master Wu, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng medyo may edad na matapos matigilan sandali. Kung gumamit silang tatlo ng Aki sa simula ng labanan, maaaring katumbas ito ng 6 na 3-star martial arts masters na sabay-sabay na umaatake sa God Eater. Ngunit ang God Eater ay malubhang nasugatan silang tatlo ngayon lang. At silang tatlo at least 50% ng kasalukuyang combat power ang mawawala, kaya kahit na gumamit sila ng Aki, makakalaban lang nilang tatlo sa kanilang heyday. Ipinaliwanag ni Kamalo ng napaka-objectable. Matapos marinig ang paliwanag ni Kamalo, ang lahat ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, dahil alam nila na kung gagamitin ni Nathaniel at ng iba pa ang Aki sa kasagsagan nito, tiyak na mamamatay si Cyrus ngayon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring hindi masyadong masama para kay Cyrus. Kaya lang, ang mga pakinabang na nilikha ni Cyrus noon ay wala na ngayon. Ang ganitong sitwasyon ay talagang hindi pabor kay Cyrus. Sa orihinal, akala ng lahat ay tapos na ang labanan. Bagamat ang mga kalaban ay tatlong 3-star martial arts masters, natalo pa rin sila kay Cyrus sa huli. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay kahit na sa panahong ito, ang tatlo nina Hilary, Nathaniel at Tyrus ay maaari pa ring magpakawala ng kagilahil-alas na lakas ng pakikipaglaban. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan sa panahong ito ay maaaring ituring na lubhang mahirap para kay Cyrus. Ito ay isang kawalan. Ang lahat ng nag-aakalang makakaligtas sila sa sakuna ay muling nagpalaki ng kanilang puso sa oras na ito. Kung tutuusin, ang labanan ngayon ay hindi lamang nauugnay sa buhay at kamatayan ni Cyrus lamang, kundi pati na rin sa buhay at kamatayan ng lahat ng naruroon. Ang God Eater ay tumatalo sa mga tao, ang buhay at kamatayan naming lahat ay nakasalalay sa iyo. Oo, Lord God Devourer, hindi ka dapat magpatalo. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi magpapatalo si Lord God Eater. Ang mga mandirigmang naruroon ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses, na may labis na kaba na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha.